New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
Dito, sa Point of View. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ibay ng pundasyon, lalo na sa pagpasasabar ng kanilang mga alumni, na simula pa ho noong 1953 ay namamayagpag na at itinuturing na ng Commission on Higher Education na kasama po sa 20 matatag at magaling na law school sa bansa. Itong San Sebastian College of Law ay nabayubay doon sa pagdinig sa Kongreso noong isang araw At may ipinahid ho na tila negatibong reputasyon sapagkat ang sinabi noong si Ramil Madriaga yung pangalawang pangulo nakalusot lang ho doon sa eskwelahan na yon dahil doon sa kanyang impluwensya, sa kanyang apelyido at may mga sinasabi pang ito'y may pagkabayolente. But set aside muna natin regardless kung si BP ba yung binanggit ni Madriaga o hindi. Kanya lang siguro to make it fair naman sa San Sebastian hindi naman ho maaaring hindi natin kakausapin yung mga pinuno nila ron at yung kanila mga dean ng College of Law para naman malinaw itong sinasabing ito't ipinupukol na ito sa kanilang kolehiyo. Isipin ninyo, dyan ang galing si Senator Dante Marcoleta. In fact, si Congressman Joel Chua, kung di ako nagkakamali, doon ho nag-graduate yan Hindi ba? Congressman Joel Chua nga pala, nung isang araw, mawalang galang na sa iyo, nasa harap ka nung Ramil Madriaga nung binabanggit yun anong pakiramdam mo? But anyway, sige, si Attorney Ted Pastrana, isa hong dean ng San Sebastian College of Law ay atin pong nilambing na makausap naman at na makuha rin naman ho ang panig ng Baste. Dean Attorney Ted Pastrana, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, kabayan Henry. Maraming salamat sa pagkakataon na binibigay nyo sa San Sebastian College of Law. Opo, sapagkat nagulantang din ho, nagitlaho ako sapagkat nung doon sa pagdinig na yun binanggit po yung San Sebastian College of Law na para bang hindi ka makakapasok ka lamang doon kung influential. I'm sorry, I can't hear you, parang muted yata yung nakamute yung Sige nga, paki-try nga. Can you hear me now, Dean? Joshua, Kwan. Are we good now, Dean? Yes, yes, I can hear you now. All right. Kanya ho kami napatawag sa inyo ay para makuha ang inyong panig sapagkat lumabas po ang College of Law ng San Sebastian doon po sa pagsasalita ng kanilang testigo laban sa pangalawang pangulo sa impeachment complaint na si Ramil Madriaga na yun inyong College of Law binabanggit para bang ang imahe ngayon makakapasok ka lang dyan sa San Sebastian College of Law kung ikaw ay may impluwensya at kung ikaw ay para bang kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka deserving na mag-abogasiya, kung may influential ka, makakapasok dyan. Din, ano bang istoryahan nyo nga muna kami.
1953 itong College of Law ng San Sebastian nagsimula, ano ho? Tama ba? Yes, matagal na. Yeah, 1953 nga yata. Pasensya ka na. No? It's about that time. Yes, that's correct. That's correct. Pero ano bang anong inyong reaksyon dun sa parang ang sinasabi palakasan lamang ba ang pagpasa sa baste? Nalalaka daw ba yan? Pag influential ka, madali kang matatanggap dyan at makakapasa sa bar. Ano po ang inyong side naman sa bagay na ito? Alam mo, nakakalungkot nga yan, na pati yung aming College of Law ay nakaladkad dyan sa usapin na yan. No? Siyempre, hindi totoo yung ganyan, Henry. No? Lahat naman ng College of Law, no? In fact, natatawa siguro sa sinabi ni Mr. Madriaga, no? Dahil alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor, no? Na walang bearing kung ano mang katatayuan mo sa buhay. Alam mo naman sa College of Law, pagalingan lamang yan. Talino ang pinag-uusapan dyan. So, hindi maaari, no, na para bang mag-influence spending ka lamang dyan. Marami naman kami mga estudyante, no, mga anak, sons and daughters, no, of prominent politicians. No? Siyempre, hindi natin babanggitin ng mga pangalan, hindi naman sila involved dito. At pagdating nila sa College of Law, no, ay mga ordinaryong law students lamang sila. Just like everybody else. May mga anak din, mga justices, congressmen, no, na dumadaan sa aming law school. No. Walang special treatment na binibigay. Parang all is fair. No? And that's why I felt really bad, no, on behalf of the faculty of San Sebastian College of Law. Then and now. No, kasi itong usapin natin ito, 2005 I suppose, no, yung nangyari. Bagamat hindi pa ako ang dekano nung panahon na yon, ako'y miyembro ng faculty, no. Kilala ko siyempre ang mga personalidad, no, na sinasabi. I think pwede kong banggitin, no, si Attorney Ryan Kilala, matagal ko nang kasama sa faculty, no. And for a time, tama, no, nag-serve siya as associate dean, no, ng College of Law. Imposible, Henry, no, na magkakaroon ng mga ganyang yung sinabi ni Mr. Madriaga na ikaw ay makakalusot sa College of Law dahil lamang sa iyong koneksyon o sa iyong apelyido o kung sino ang magulang mo. Walang gano'n, Henry. Lahat ng colleges of law, no? For a time I served as president of the Philippine Association of Law Schools. Kilala ko ang mga dekano ng iba't ibang law school sa buong Pilipinas. Palagi ko lahat sila ay naiinsulto, no, na sasabihin na pwede palang magkaroon ng ganyang kalakaran sa College of Law, whether in San Sebastian or any law school for that matter. Okay. Yung nagsalitang si Ramil Madriaga, kung inyong pakikinggan ay parang kilalang-kilala niya ang College of Law ng San Sebastian sapagkat para sabihin niya yon parang malalim ang kanyang inklinasyon, malalim ang kanyang koneksyon, marami siyang nalalaman at parang Dean of College of Law kung magsalita po ito. Ano ba sino ba itong si Madriaga ba alumni ba ito ng San Sebastian? Siya ba'y pasado sa bar? Nag-aral ba siya ng law riyan? Alam mo, hindi ko alam, wala akong personal knowledge, no? Pero nakita ko kasi yung kanyang affidavit dati, no? At sinasabi niya ay di umano'y siya graduate sa San Sebastian College of Law. At sinabi niya na siya ay hindi pumasa sa bar examinations, no? Sinabi naman niya yun sa kanyang affidavit. Pero alam mo, kahit ako mismo, no, hindi ko ma-check yan sa aming registrar's office basta-basta. Nahihingi kasi ako ng i-verify,
no, because of maybe have the data privacy issues. Kaya hindi ko I'm relying totally on the strength of his first affidavit, no, na sinabi niya ay nasa graduate din daw namin. Aha. Pero yung mga estudyante ninyo, ano ba ang mga bahagdan na kanila pong dadaanan muna bago sila matanggap sa College of Law? Ano ang mga pag-aaral na kanilang kailangan tapusin hanggang sa makapasa sa bar at maging isang gaganap na abogado? Well, unang-una, kailangan may bachelor's degree ka, di ba? Dapat college graduate ka. Dito sa San Sebastian, kukuha ka ng entrance examination na kailangan mong maipasa, no? Ikaw ay interviewin para makita namin kung ikaw ba ay kumbaga may sapat na kakayahan o talino para naman makapagpatuloy sa pag-aaral ng abogasya. Alam niyo, hindi naman lahat maaaring pumasok sa abogasya, no? Dahil may punctuation ka o ano, hindi po kailangan i-screen 'yon, no? At napaka-meticuloso ang tunay na yung screening talaga nagaganap ay sa College of Law mismo, no? Naku, yung mga professor diyan, lahat sila nga nag-react doon sa statement ni Mr. Madriaga Kasi kahit siguro lahat masasabi ko ng yung mga professor ay lahat sila ay parang kinwestiyon ng kanilang integridad, no, na maaari pa lang ipakiusap lamang sa iyo, no, maaari ba ito ipasa mo na o ano. Hindi walang ganun not in the College of Law, no. Nobody has ever approached me personally, no, na maaari bang ibigyan natin ng passing mark itong isang estudyante ito. Whatever the reason is, wala po. So talagang nakakagulat yung kanyang statement na dahil daw sa influensya ng dating associate dean pa man din, hindi yung dekano, hindi yung dekano at that time, no, ay ano ba yun, napakiusap sa mga profesor, no, na kahit medyo kulang ang kakayanan siguro ay ipasa daw, no? Imposible po, napaka-rigid, no, ng aming mga rules, no, na sinasabi hindi ka nga pwedeng humingi ng reconsideration ng grado mo maliban kung may pagkakamali yung computation, halimbawa yung addition lamang, no, ng score mo. At yun naman ay talagang nangyayari, no, na maaaring nagkamali ka sa pag-add ng iyong mga score. Di ba yung mga, I don't know if you're familiar, no, sa mga major examinations, so yung midterms at saka yung final exams, no, 10 yan, 10 tanong, tapos bibigyan ng grado sa bawat tanong. Di siyempre, may summation yon, no, baka nagkamali sa pag-add, no, pero hanggang doon lamang. Walang kume-question sa judgment ng isang professor kung bakit ang isang estudyante ay bumagsak o pumasa. Ang San Sebastian ay para lang pampribado? Pribado po. Pribado, okay. At wala riyang mga miyembro ng management o ng faculty na mga politiko o maaaring mga kasi baka lumabas hindi, may mga politiko nga rin yan may mga nasa sa loob nga na pwede mong lapitan na maaring ganon. Baka may mga kwento na lumabas pang ganyan. Unahin na natin kung ano ba ho ang bumubuong background nito, if I may, ng mga professor ninyo na ito mga nasa management ng College of Law ng San Sebastian. Ang management po, siyempre meron po kami mga religious administrators, no? Ito ay mga kaparian, no, na nagpapatakbo ng buong eskwelahan. Pero sa College of Law po, meron tayong isang dekano, no, tapos meron tayong associate dean, no? At siyempre, ang aming College of Law, we have about 75, no? We have a 75 strong faculty.
karamihan diyan mga huwes, justices ng Sandigan Bayan, ng Court of Appeals, no, prosecutors, private practitioners, no. As I mentioned, West, no, so yung mga judges ng Regional Trial Court, ng Metropolitan Trial Court, ay nagsisipagturo rin yan sa at aming iniimbitahan yung mga talagang mahuhusay, no, na nagtuturo. Meron din kaming may mga private practitioners din kami at yan ay iniimbitahan din namin sila dahil alam mo may mga highly specialized na subjects kagaya halimbawa ng taxation, labor law, commercial laws, no? At kailangan namin ng mga abogado na may expertise diyan sa mga field na yan. Iniimbitahan namin sila magturo, no? Ngayon, kung ang tanong ay merong bang politiko influential personality? Maaari po kasi wala naman hong prohibition, no? Wala hong prohibition na ang isang politiko ay magturo, no, sa College of Law. That's the short answer to your question. Pero ang pagtanggap ninyo ng mga profesor ay dumadaan din sa masusi at masinsin na pagsusuri at maaring may mga sinusunod din kayo mahirap lampasang pamantayan. Totoo yan, meron tayo mga academic committees, no? Tapos as a matter of fact, kasabihan nga sa College of Law, hindi ka nag-a-apply para magturo Kasi dapat kailangan maimbitahan ka para ikaw ay magturo sa College of Law. Alam niyo naman, hindi naman lahat ng abogado ay may inclination, no, na magturo ng batas, no? That's a different set of skills altogether, no? So talagang pinipili mabuti kung sino ang maaaring magturo sa College of Law. I'm talking about particularly in our College of Law, so we've been very selective, no? Meron kaming mga siyempre medyo bata, no, na miyembro rin ng faculty, pati yan ay sinasala naming mabuti, no? Ito yung mga young practitioners o di kaya naman ay mga batang abogado clerking for Supreme Court justices sa ating kataas-taasang hukuman. Mahuhusay po, no? At hindi nyo sabihan natin, no, mahirap tawaran ang kwalifikasyon ng ating mga profesor. Kaya talaga naman nakaka-insulto, no, na sabihin na maaari pala na ganun daw, no, na pwedeng impluwensyahan. Pwedeng lakarin, pwedeng bayaran, pwedeng alam mo yan, pwedeng palakasan lang diyan. Yun ho ang yun ang siguro kung ilalagay kong sarili ko sa inyo bilang din at sa mga profesyon ninyo, magpapanting ang tenga ko ron Totoo. Kaya mga profesor, makikita nyo sa kanilang mga Facebook account, no, na talagang sinasabing, meron ba kayong na-experience na ganito? Come forward, no? Kasi alam nyo, may mga kung may bad eggs na ganyan, alam nyo, napakabigat ho ng parusa. Ayun na nga, alam nyo, yung mga academic na dishonesty, yun na nga lang yung mga plagiarism, napakalaking bagay na. Yun na lang yung anong tawag dito, pangongopya sa klase ay napakalaking bagay na. Pag ito napaka-basic ko. Halimbawa may recitation tapos ay may nagko-coach sa iyo na kaklase, ay mapapalabas kayo pareho sa sa kwarto Ganun ho yung rigor, no, ng pag-aaral ng batas. And I'm not trying to romanticize law studies here, no. Kumbaga, kung sa eskwelahan pa lamang ay magtuturo na tayo ng mga ganitong hindi tama, ay paano pa naasahan natin pag itong mga ito ay naging abogado? Kaya napakalaking bagay ho sa amin, no, yung integridad ng aming pagtuturo. Alright. Din, kung mamarapatin ninyo, maaari bang masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang Pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan Sa inyo bang pagkakaalam o marahil dun sa mga naging professor niya,
Ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman ho itinanggi na nga ho ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. 80 yung score niya. Din, ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang Pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. I mean, walang sinisino mga tao. Hindi ko nga alam no, na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no, sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang mag-i-stand out, no? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung in other words, uneventful, no? Unless na magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang malaking usapin sa loob ng College of Law, no, wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is I'm not aware of any incident, no, kasi kung meron man hong ganon at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, ay di yan ho'y makakarating yan sa Office of the Dean o di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? At magkakaroon tayo ng formal na pagdinig, no, para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise hindi na expel na po sana sa College of Law, hindi kaya al minimum na exclude from the College of Law or hindi na issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi ko talaga kapanipaniwala. Alright. Dean, on the lighter side, kumusta naman? Ano ba ngayon? Enrollment ba ngayon? Kailan ulit ba ang next enrollment ng mga nais po? Kasi marahil, sabi nga nila, publicity, either bad or good, ay baka marami ngayong lalong nagka-interest sa College of Law ng San Sebastian. Kailan ba ang enrollment ninyo? Kailan ba ang inyong entrance examination o mga ganyan? Actually, meron kaming rolling admission policy, no? That means walang fixed na exam schedule, no? Pag apply kayo, pagkatapos ay i-schedule namin kayo ng entrance examination. At yan po ay patuloy po yan, no? And then ang enrollment po dyan ay towards the first week of August. So first week of August for the next semester. Sa kasalukuyan po ay kami nasa kalagitnaan ng second semester, no? Na actually magtatapos sa pangalawang linggo ng Mayo ang aming final examination sa second week of May. Nagkakaroon lang tayo ng disruption, no, because of this yung geopolitical situation natin, yung dati natin na full on-site na class ay kailangang online classes, no. Bukod pa yan doon sa talagang mga pure online classes kasi meron kaming face-to-face or in-person classes. Meron din kaming online na class talaga, no, na dinisenyo namin para sa mga OFW na gusto mag-aral ng batas, no, or yung mga tao, no, or estudyante na dahil malayo sila sa Metro Manila, ang option nila ay pumasok sa online program. Meron pong gano'n. Alright. So those who are interested, sa Agosto po ang simula ng unang semestre. Pero pwede na po silang mag-inquire ngayon at
para kung may mga proseso at mga dokumentasyon na kailangan nilang matugon ay maisagawa na bago ang enrollment sa August. Yes, in fact, patuloy po yung screening. Sabi ko nga po sa inyo, we call that a rolling admission policy na anytime ay pwede sila mag-apply at sa ngayon ay patuloy yung aming screening po. May mga entrance examinations na schedule na at ewan ko lang kung meron na kami napadalhan ng notice of admission as we speak. Opo. Teka muna pala din, ano bang wala bang balakasuhan si Madriaga ng inyo pong paaralan o kayo dyan sa College of Law o hahayaan na lamang ninyo ito sapagkat ito namang bagay na ito ay kagaya nitong aming imbitasyon sa inyo, inyong ipinaliliwanag na. Alam nyo, if it were up to me, Henry, no? Sabi ko sa iyo, very offensive, no? Parang kumbaga sa I wish it's an actionable na matter, no? Kaya lang naunawaan po natin na ito naman ay mga usaping political, no? At alam ko rin naman, ako in my own personal capacity, alam ko naman kung bakit, no? At kung bakit pati ang miyembro ng aming faculty ay nakakalagkad dito sa usapin na ito. No? Nagkataon na ang pangalawang pangulo ay alumna ng aming institusyon, no? Nabanggit mo rin si Senator Marcoleta at to be fair, no, nandyan din si Congressman Joel Chua, no? Who, by the way, was my student some time ago, no? I mean, a long time back in the 90s. So I'm very, very proud, Henry, no, that our alumni, no, are in the forefront of the political discourse, no. Yun nga lang, may konting ganitong problema, no, na pati ang aming College of Law ay nakakaladkad sa mga ganitong usapin. Actually, yung inyong number one, si Judge Karen Canulas, Yes. 'di ba? Actually, si Attorney Judy Lardizabal, mga number one. Tapos itong si Attorney Held Taway pala na ngayon ay President and CEO ng Aurora Pacific Economic Zone. Freeport Authority ay inyo ring alumni, and then of course si Judge Karen S. Canulas Armada ay distinguished alumni ng San Sebastian na College Recoletos. Marami. Wala na lang akong oras para isa-isahin ito. Now din. Marami po, Henry. Okay. Bit-bit ang pangalan ng eskwelahan at syempre ang reputasyon ng inyong mga kapwa profesor at ng inyong mga dean. Ano ang inyong gustong sabihin sa publiko ngayon para naman sa inyong panig na nakulayan ng hindi maganda ang College of Law ng San Sebastian? Well, gusto ko lang sanang ipaalam, no, na alam mo, fair ang aming College of Law, no. Hindi kami nag-i-engage sa mga ganyan, no, na sinasabi na may palakasan dito sa amin. Wala po talagang gano'n. At pinapakiusapan ko lamang sana ang publiko, no, na maging mapanuri dito sa mga ganitong aligasyon. Kasi ang nakasalalay talaga dito ay reputasyon, hindi lamang ng ating mga politiko na sasangkot dito sa ganitong usapin, kundi lalo na yung mga profesor na di umano ay sangkot dito, no, na nagkataon lamang na once in their career, no, as law professor, naging estudyante nila, no, ang isang famous at isang prominente, no, na political figure. At kung maaari sana ay that we be judged on the basis of our on the merits ng namin.
yung aming programa. No? Kami ay pioneer sa mga academic programs. No? Halimbawa, yung ladderized na Master of Legal Studies and Juris Doctor program. Nangunguna po ang San Sebastian College of Laudian. Yung aming programa para sa mga estudyante, no, na kasalukuyang empleyado ng local government units, no. Nangunguna din po kami diyan sa yan. So, napakadami po, no. At sabi niyo nga, marami rin kami mga alumni na mahuhusay. We're very proud of. I'm proud of our Vice President. I'm proud of Senator Marcoleta. I'm proud of Congressman Joel Chua. And the many others, no, who may have served in government, no. Makakatuwa ko na in our own little way ay kami nakatutulong, no, sa pag-produce ng mga abogado na nagiging leader ng ating bansa. At yun po ay sana ho ay wag mabahiran, no, ng mga ganitong aligasyon, no, talagang sobrang mapanira. Alright. Dean, kami po ay nagpapasalamat sa amin ng karangalan na kayo magtiwala para naman marinig ng bayan ng inyong panig. Thank you so much. Maraming salamat, Henry. Maraming salamat. Alright. Si Attorney Ted Pastrana, ang Dean ng San Sebastian College of Law. Balansyado! 6:06 ng gabi, ako po si Henry Uri. This time check is brought to you by ACS Medical. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang unang taon ni Baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay Baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig, pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spot. Nilooban po hinolda po ng mga convenience store. Ano ho? Yung mga hold-upper, doon po umiskierda sa papasok sa bayan namin sa San Antonio, patawid ng Chaong, hindi sila umubra doon sa mga doon sa aking mga kaibigan pulis na mga sharpshooter diyan sa lugar namin. At binabati natin ang mga pulis sa Quezon, pulis Batangas na rin, pero pulis Quezon, lalo sa San Antonio sa Chaong, sapagkat yung mga pulis ni Colonel Bong Albacea ay talagang alerto, snappy at hindi nakalusot ito pong mga hold-upper na ito na dumali po riyan sa San Juan kahapon. Si Police Colonel Romulo Albacea, ang amin pong Provincial Director sa Quezon, ay atin munang kausapin tungkol sa mga development na yan. Colonel, magandang gabi po sa inyo, si Henry Uriere.
Magandang gabi, Kuya Henry, at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Apo, congratulations. Yung mga nanloob doon sa convenience store sa San Juan, tama ano? Hindi umubra sa mga police Quezon, lalo dyan sa Chaong, San Antonio area, tama ano? Yes, Kuya Henry. Alam niyo po, dahil sa sunod-sunod na pangyayari ng mga holdapan ng mga Alphamart, piniit natin na pinaghandaan talaga natin ito, Kuya Henry. Kaya during that time na nang hold up sila sa bahagi po ng San Juan, Batangas, ay nakaprepare. Prepare yung tropa natin dito sa lalawigan ng Quezon. At ito bang bagay na ito, although may mga checkpoint naman na kayong inilatag, magdadagdag pa kayo ng checkpoint, police visibility, lalo na ngayong may mga ganyang pangyayari? Yes, Kuya Henry. Actually, maximum deployment tayo and lahat ng mga convenience store binabantayan natin. At alam naman natin dahil siyempre may mga 24 hours kasi ng mga convenience store like yung 7-Eleven, some of the Alphamart. Kaya tayo talagang binabantayan natin ito. At from time to time, nagde-deploy tayo ng mga intel personnel natin dyan sa mga establishment na yan. Oy, maganda yun ha, yung mga convenience store na halos pagkakaisang kilometro ay meron. Maganda yun kasi yun ho ang takbuhan lalo ng ating mga kababayang sa kanilang mga immediate po na bilihin. So ito, pababantayan na ninyo ito at pinamamanman na ninyo ito 24/7. Yes, Kuya Henry. Alam niyo po, kahit medyo mahirap, medyo mabigat on the part ng PNP dahil alam niyo naman po, limited ng ating personnel. But sinisiguro natin na mabantayan natin ito. Katulad nga po nung nangyaring inkwentro, so talagang pagka-report na may na-hold up sa bahagi ng San Juan, Batangas, naglatag agad tayo ng mga checkpoint dito sa ating lalawigan. And inkwentro natin dito sa bahagi ng Barangay San Agustin sa Chaong at umabot ng Barangay Puri ng San Antonio, Quezon. At hindi sila nakaligtas. At but aside from that, Colonel, sunod-sunod din yung mga huling malalaki natin sa droga. Mayroon pang nung isang araw, pinalutang sa dagat pero naamoy din ng inyong mga tauhan. Yes, kaya Henry, yung may sinusubaybayan pa rin tayo na mga dinadaong dito sa atin na mga cocaine. And part ka ng programa ng ating minamahal na Governor Dr. Angelina Yalenta na binigyan niya ng mga insentibo yung ating mga fisher folks. Upang sa ganun, kapag may mga nagdadaong ng mga illegal na kontrabando, i-report po kagad sa ating kapulisan. At ngayon, kasi nga ay marami tayong mga pasyalan dyan sa Quezon, kaya rin namin na kayo natawagan. Maraming mga puntahan dyan, masasarap maglakbay dyan, lalo sa ating mga beach resorts dyan. Yung seguridad para sa kanila pong paglalakbay, sa kanilang pagpamamalagi sa Quezon, nakatitiyak naman, Colonel, na you're on top of the situation. Yes, Kuya Henry. Tayo naman, sabi nga, kahit mahal po ang crudo ngayon, nagsagawa po tayo ng isang proyekto natin, itong mga pulis natin na nakabike. Upang sa ganun, magamit pa rin natin itong ating mga pulis sa pagrurunda, pagpapatrolya, especially itong mga tourist destination natin. Alam mo, meron tayong mga tourist destination din dito sa ating lalawigan. Maganda ang beach resort natin dito. Nandito yung Villa Escudero, nandito yung Kamay ni Jesus na laging dinadayo ng ating mga kababayan. At yan may mga bantayan, may mga para doon sa mga magpupunta, walang dapat ipangamba. Yes, may mga nakadeploy po tayong police and at the same time, nagtatulong na rin po ng atin pong LGU, ng mga barangay official. So yung mga force multiplier natin para makadagdag din sa puwersa ng kapulisan. Pati mga highway natin, bantay sarado sa mga masasamang loob. Yes, Kuya Henry. Yung mga mobile natin nakadeploy yan sa ating in case na kailangan ng assistance ng ating mga biyahero. Alam niyo po, nagitaan po kasi yung lalawigan ng Quezon, yung po mga nagbabiyahe coming from the Mindanao, Visayas, and Manila going to Bicol. Yun, kaya tayo, may mga mobile tayo nakadeploy sa ating mga national highway. Nabanggit niyo pala yung mga motorista sa pagtaas po ng gasolina, may mga tumatarget din sa mga gasolinahan At saka of course sa ating mga commuters, sa mga lalo yung mga pampublikong sasakyan. Ano po naman ang inyong mga ginagawang measures para doon?
So tight naman po, Henry, no? Sabi ko nga kanina, tayo na ang deployment po ng personnel natin talagang minamaximize natin, may maximum deployment of our personnel, and we are all still focusing diyan sa mga convenience store, financial establishment, and lahat po ng pwedeng pag-interesan dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung mga gasolinahan natin. So diyan na natin pinapatambay yung mga mobile natin, lalo na yung along National Highway, upang sa ganun masiguro talaga natin na especially yung mga pumapasyal po sa lalawigan ng Quezon ay ligtas. Alright. Colonel, ang inyo po uling mensahe, assurance sa ating mga kababayan at sa mga gusto pong mag-yaot pa rito sa lalawigan ng Quezon. So una, maraming salamat Kuya Henry sa pagbibigay ng pagkakataon, at ako po bilang Provincial Director ng Quezon ay nakakasiguro po ang ating mga kababayan na papasyal po dito. And sabi ko nga, hindi natin ito magagawa without the support ng community. So tayo, tulong-tulong po tayo upang sa ganun, maproteksyonan natin at mapangalagaan ang ating pong lalawigan. Muli po, magandang hapon at maraming salamat. Alright. Si Colonel, salamat ng marami po sa inyo. Mabuhay kayo. Si Police Colonel Romulo Albacea, ang amin pong Provincial Police Director sa lalawigan ng Quezon. At huwag kayong mag-alala, ako'y Quezonian. Sagot namin kayo ni Colonel, sagot namin kayo ni Governor, sagot namin kayo ni Josa. Si Josa kasi taga Lucena ito sagot namin kayo. Sagot namin kayo ni na Kuya Gemi Pormarane na Kuya Arnel Avilarian na Mayor Dondon yan. Kita ninyo si, di ba? Yung gwapong mayor ninyo Josa ron binabatikal ng kung ano-ano kaganda-ganda na ng Lucena rin ngayon daming mga pagbabago at magagandang proyekto. Sana ay makita naman niya at hindi yung pribadong relasyon na nung aming mayor sa Lucena kasing gandang lalaki kung pakikialma rin nyo, hindi naman napapabayaan ang kanyang trabaho. Nakakadagdag pa nga ng inspirasyon yun sa pagtatrabaho ng mama. Anyway, 6:21, dumako na tayo sa mga report sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos porsigidong tuldukan na raw ang gutom sa bansa bago matapos ang kanyang terminal at Narciso RH14. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisikapin ng administrasyon na matuldukan ang gutom sa bansa bago matapos ang kanyang termino. Sinabi ito ng Pangulo sa paglulunsad ng programang Biyayang Bigas sa Maynila kanina. Batid ni Pangulong Marcos na isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino ang pagkain. Kaya naman prioridad ito ng pamahalaan, lalo na ang bigas. Ayon sa Pangulo, pangarap niya na bago bumaba sa pwesto ay wala ng gutom na Pilipino. Kaya naman tuloy-tuloyan niya ang mga hakbang ng gobyerno para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Ang pamimigay ng tig 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo na ipatutupad sa buong bansa sa loob ng 6 na buwan ay bahagi ng programa sa paggamit ng Local Government Support Fund kung saan direktang ibinibigay ang pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis na maipamahagi ang tulong. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Len. Samantala, 14 billion ang windfall profit mula sa VAT sa langis. Dapat gamitin sa ayuda ayon kay Senator Chis Escudero. RH28, Raymond at Paz. Raymond. Nanawagan si Senador Francis Chis Escudero sa pamahalaan na gamitin na pangayuda ang hindi inaasahang windfall profit o dagdag kita mula sa value-added tax o VAT sa langis sa mga sektor na pinakamatinding naapektuhan sa krisis sa langis. Ayon kay Escudero, ang lumaking kita sa VAT sa langis ay hindi dapat tinitingnan ng gobyerno na dagdag kita kundi ibalik ang pondo upang tulungan ng mga ordinaryong Pilipino. Paliwanag ng senador kaya tinawag na windfall dahil hindi ito pinaghirapan ng gobyerno. Tumaas lang ang presyo ng langis kaya tumaas din ang VAT na pumapasok. Kapag ibinalik ito ng gobyerno bilang tulong sa mga pinakaapektadong sektor, ay hindi magaya ang gobyerno sa mga tusong negosyante na pinagkakitaan ng krisis. Dahil ang gobyerno ay hindi umano negosyo at hindi dapat sangkot sa profiteering. Ang mungkay ni Escudero ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila aalisin ang VAT sa langis dahil sa windfall revenue na gagamitin sa crisis response. Mismong si Undersecretary Carlo Fermin Adriano ng Department of Finance ang nagsabing kikita ng dagdag na 13 hanggang 14 billion pesos ang gobyerno sa VAT collection dahil sa pagtaas ng presyo ng langis kahit pa suspendido ang excise tax sa LPG at kerosene.
Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, panukalang 70 pesos diesel cup. Ipinanukala daw po sa kamera. Milky Riconan, RH12, Milky. Maibsan ang epekto ng oil price crisis lalo na sa transport sector kung may cap sa presyo ng diesel. Sa bill ni Caloocan, Representative Edgar Erice o Diesel Cap Act, lilimitahan sa 70 pesos per liter ang presyo ng diesel sa buong bansa. Susuportahan ito ng 400 billion pesos na subsidy program para mapagtakpan ang gap sa retail price at sa umiiral na presyo ng produktong petrolyo sa world market. Paliwanag ni Erice, ang naturang method ay epektibong na ipatutupad sa ibang mga bansa. Ayon kay Erice, sa South Korea, ang price cap ng diesel ay 74 per liter kasama na ang subsidy mula sa gobyerno para maiwasan ang impact ng Middle East crisis. Dahil dito walang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at kontrolado ang inflation. Ako si Milky Riconan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, 6 na bahay ang naabot, 9 naman pong pamilya ang nawala ng tirahan sa isang sunog dyan sa Taguig. RH27, Noche Kakas, Noche. Kuya Henry, nilamon ng apoy ang 6 na bahay sa nangyaring sunog kanina sa Manyalaca Subdivision na Barangay Bagong Bayan sa lungsod ng Taguig. 9 na pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Ayon sa report ng Taguig City Bureau of Fire Protection, nasa higit 400,000 pesos ang halaga ng ari-arian na naabo alas 3:25 kanina nang maapula ang sunog na naitala sa unang alarma. Yari sa light materials ang mga bahay na ngayon ay hiniligtan ang sanhi. Wala namang reported na nasawi o nasugatan sa fire incident. RH27, nandun sila ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, LGU naman ng Santa Cruz at Davao del Sur maglalaan ho ng 50 milyones bilang ayuda at subsidy sa mga residenteng apektado ng National Energy Emergency. RH19, June Dimakutak, June. Henry, pinangunahan mismo ni Santa Cruz, Davao del Sur Mayor Jose Nelson Tata Sala ang isang press conference upang ipapatid sa publiko ang mga ginagawang hakbang ng LGU Santa Cruz para tugunan ang epekto ng energy emergency bunga ng giyera sa gitnang silangan. Kasama sina Vice Mayor at mga konsehal at mga department heads ng bayan at ilan sa mga hakbang na inilatag ni Mayor Tata Sala ay upang tumugon sa kinakaharap na krisis. Ang pagpapababa sa konsumo ng kuryente at gasolina ng 10 hanggang 20% para sa matanggapan ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz. Agad din itong binuo ang isang ad hoc monitoring at inspection team na magbabantay sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bayan at tiyaking walang nangyayaring hoarding, katuwang ang Department of Energy. Pinababantayan din ng opisyal ang mga palengke, ang groceries upang tiyakin na walang sobra-sobrang pagtaas ang presyo ng mga basic commodities. Ipina-update din ng alkalde ang Annual Investment Plan o AIP upang ma-incorporate ang iba't ibang subsidy program na tinatayang aabot sa 50 million pesos sa kasalukuyan. Inatasan at pinamamadali na ni Mayor Tata Sala sa Local Finance Committee ang pagsusumiti ng 15 hanggang 20 million pesos na supplemental budget upang agad na makapag-roll out ng mga subsidiya at relief assistance sa mga sektor na direktang apektado ng krisis sa mga lokal na komunidad. Sa huli, tiniyak ni Mayor Tata Sala at Vice Mayor Charlotte Gallego na gagawin nila ang lahat na makakaya upang mapadali ang paghahatid ng tulong sa mga residente ng Santa Cruz, Davao del Sur ngayong panahon ng krisis. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June Dimakutak. Samantala, nako, sa Saipan ho ay walang kuryente dahil yung pananalasa po ng Typhoon Sinlaku. Ito yung maigi na lamang at hindi na ho nakaung-ung dito sa dito sa ating bansa. Jackie Resio, Jackie.
Bumagsak ang mga puno at poste at tinangay din ng malalakas na hangin ang bubong ng ilang bahay sa Saipan, Northern Mariana Island dahil sa pananalasa ng Typhoon Sinlaku. Habang unti-unti nang nakababangon mula sa pinsala ng bagyo ang Guam, hindi pa rin bumabalik ang supply ng kuryente halos sa buong isla ng Saipan dahil na rin sa mga tumambang poste. Pinaha at gumuho din ang lupa sa ilang mga lugar, kaya pahirapan pa rin ang transportasyon. Gayon din ang signal at wifi connection kaya hindi pa tiyak ang kabuoang pinsala ng bagyo sa Saipan. Nanalasa ang bagyo sa mga isla sa Pacific Ocean na sakop pa ng Estados Unidos simula Martes hanggang nitong Miyerkules. Sa pinakahuling bulletin ng pag-asa ngayong araw ukol sa bagyo, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 155 km per hour at bugsong aabot sa 190 km per hour. Higit sa 1,000 residente sa Guam at Northern Marianas ang iniligas at pansamantalang nasa shelter ng American Red Cross at mga katuwang na organisasyon nito. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie. At sa showbiz naman, si Taylor Swift daw ay humakot ng mga nominasyon. Josa, siya ang... nasaan? Sige, okay. Josa Cruzat, Josa. Nanguna ang pop superstar na si Taylor Swift sa mga nakakuha ng pinakamaraming nominasyon para sa gaganaping American Music Awards ngayong taon. Humakot si Taylor ng kabuuang 8 nominasyon, kabilang ang Artist of the Year, Song of the Year para sa kanyang hit na The Fate of Ophelia, at Album of the Year para sa The Life of a Showgirl. Ang nasabing tagumpay ay hindi na bago para kay Taylor na siyang may hawak ng record para sa pinakamaraming AMA wins sa kasaysayan. Matatanda ang nakatanggap din siya ng 6 na nominasyon noong nakaraang taon. Mahigpit naman niyang nakabuntot na may tig 7 nominasyon sina Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Samber at Morgan Wallen. Nakatakdang ganapin ang engranding awarding ceremony sa May 25 sa Las Vegas. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Josa. Yun. Ano ba mga kanta nitong si Kwan? Si Taylor Swift. Siya bang kumanta nung ano? Ano ba yung kantang yun? Yung Love Story. Ano yung ano? Ano nga yung Love Story? We will saw you. Oo. Makatango ka naman, yun lang alam ko. We will we were both young when we first saw each other. Yun ba yun? Ang gulo mo, Josa. Thank you. At yun na po ang kalipunan ng mga balitaan. At talakayan sa Balansyado. Maraming salamat po sa inyo. Yung aking partner po ay meron lang importanteng inatinihan. Ang aking partner na si Karen Oyong at saka si Josa Cruzat naman kanina. Laging paalala po ng inyong lingkod ng aming palatuntunan. Kung gusto nating umasenso sa buhay, huwag na huwag po tayong gagawa ng masama sa kapwa. Of course, lagi tayong manalig sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Dahil... Nako, hindi ho maganda ang mangyayari kapag tayo palagi may binabalak at ginagawang masama sa kapwa. Bagkos, gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong sa mga nangangailangan. Dahil help is wealth. Salamat po. Ako si Henry Uri. Bye! Balansyado. Ang